Na-ospital po kahapon si Kojak at saka po si Kalo. Ano pa naman mo? Ha? Hilo. Hilo tapos Mainit. So wala po munang nakakapagod na vlog ngayon o mga prank o mga challenge o mga kalokohan ngayon kasi may nakakalungkot po na nangyari kahapon dito sa Camp Pinpin. Kasi po na-ospital po kahapon si Kojak at saka po si Kalo. Ngayon kung bakit po is si Kojak po kasi nung recently nitong mga nakaraang linggo nagugulat kami sa kanya dahil kapag umaga okay siya, then kapag gabi nilalagnat siya. Siguro sa isang buwan, mga 5 beses o 6 na beses nangyari sa kanya. Nagugulat kami, kunyari okay na okay sa umaga, tapos sa gabi biglang nilagnat. Ngayon nung magbablog nga kami kahapon, nagulat kami kasi sabi daw ni ate inaapoy na naman ng lagnat. Kaya ito po yung lahat ng nangyari nung chinek po namin si Kojak at nung dinala na po namin siya sa ospital. Ito po. yeah. No, ano na pangaramdam mo? Ha? Hilo. Hilo tapos Mainit. pang ilang lagnat mo na ngayong buwan yan? Kasi, di ba? Yung sinasabi niya, sinasabi ko, di ba sinasabi sa atin ni Kojak? Pero ayaw mo na magpadala ng ospital. Wala kasi si mama ngayon na seminar. Pinakamaganda boy siguro. Elekta na natin sa ospital. Dalas eh. Hindi naman natin madalas. Hindi normal yun. Tsaka tuwing gabi. Huwag ka matakot. Mas matakot ka kapag hindi na agapan. Mas lalala yun. Kaya mo tumayo? Tingin ko nga. Magaling na si Kojak. Okay. Tara. Bawal sa akin, may sakit ang talaga tayo. Wala kang jacket. Parang maano ka pa sa akin. Parang masigla ka ba? Hindi. Ano pa nararamdaman mo? Yun lang, may... Kojak Hospital, hindi Baguio. Yung nilalamig ako eh. Diba? Belata parang... Kojak! Sasakay ka sa ano, hindi ka magra-ride. Alain yun. Hindi natin alam kung ano, pero ang mga ano namin, ang mga hula namin, kasi hindi naman kami expert pagdating sa ganyan kay Kojak. Feeling ko Kojak, ano yan, yung UTI. Kasi dati naglagnat ako, di ba yung UTI? Oo, dalas. Pero mas okay ng ano. Mahilig ka rin kasi sa coke. Sa maalat. Sa maalat, sa alak. Nag-aalak ka din. Ukos yun, boy. Mahina yun. Abay hindi Ihilo na UTI, di ka nga halos makakaino kasi masakit eh. Oo, gago. Hindi na masakit pag mo. Kailangan masakit na rin. Hindi na Kojak, maglakad ka na. Ano ba? Ano yung result? Parang gumaganda yung paningin mo. Mabigat yung pakiramdam ko. At ang matindi kasi kay Kojak, kaya pinipili ko rin siya mag-hospital no? Kaso ayaw nga na to. Kasi kada umaga, gumagaling. Nawawali lang na. Tapos pag gabi, babalik. Sabi pa kayo pumapasok na eh. Nauna pa nga sa akin yan. Pagkakasama sa may unang bahay, hindi ka naman nagkakaganyan. Tapos bigla ka nagkaganyan. Nagba-vitamins ka ba? Isa pa yan, mga boy, kailangan mag-vitamins na rin tayo parati. Bumili daw si mama ng mga vitamins. Kasi yun din eh, aminado rin ako dun eh. Inumin mo na lang. Kinakatamaran pa. I-practice natin. Kaya kayo guys, mag-vitamins kayo parati. Lahat ng letra ng vitamin. Vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ano lang natin yung... Baga ko lang ba yung mama mo? Tita! Hello, ma'am. Oy. Tita, good evening. Hello, good evening, ma'am. Tita, iano lang namin si Kojak. Dadalhin lang po namin ospital. Ay, bakit? Hindi po, papacheck up na po namin. Nasabi po sa inyo, di ba yung nilalagnat po siya parate? Oo. Yun nga po tita, sabi ko po baka po hindi na po ako normal. Kasi pag umaga po, okay naman po siya. Pag po gabi, lalagnat. Kaya po kasama po namin si Kojak po. Ay, ganun? Opo. Diyos ko, kaya sabi ko, kanina ko pa tinatawagan yan eh. May lagnat po niya. Kaya po ngayon, para po umaga, dadali na po namin tita sa ospital. Ay, ganun. Diyos ko, ano kaya yan? Baka po supot pa tita. Tatutuluin lang siguro tita.
Hindi, Tita Ano, P. ikaw na bahala. Opo, ano po bala? Tita, feeling po namin, ako po ang, hindi naman po eksperto, pero tingin ko lang po, Tita. Tingin ko lang po baka UTI. Oo, kasi, Opo, kasi po- tsaka minsan kasi pagka busog na busog yan, hindi makayanan ng tiyan niya, tsaka nalilipasan din, gano'n. Opo. Sige po, Tita. Ibalitaan po namin kay Tita sa magiging findings po. Dadalhin po namin siya, Tita, Oo, sa ikaw na doktor. bahala, no, anak, Sige ikaw na po. bahala. Sige po. Thank you po. Thank you. Pasensya na, oo. Wala po, Tita. Sabi nga po niya, sumasakit daw po yung ulo niya. Sabi ko po, meron ka ako kung magaling na kakilalang dentista, papabunot natin ulo mo. Sabi ko, ayaw naman daw po niya, Tita. Ako, kinakabahan na. Hindi, Tita, alam po ito, balitaan po namin kay Tita. Ayan po si Kojak. Wala po na. Ano ka na pinararamdaman mo na? Marami. Nilalagad lang ako, tapos mabigat yung paramdam ng mainit. Mainit. Ba't hindi mo sinasabi? Ayan. Sige. Lagi naman kitang tinatawagan. Hindi, Tita, actually, sinasabi niya sa akin. Kasi sabi ko, halika ka ako, dadalhin na ako na sa ospital, pa-check up na. Hindi, kuya, okay lang, bukas naman gagaling na ako. Puro ganun. Napansin ko, Tita, sa isang buwan, 5 beses, Lagi. opo, 5 beses po ata nilalagnat. Saka Kaya tuwing sabi- gabi. Kaya tsaka Tita, tuwing gabi. Kaya sabi ko, ngayon po, nag-decide na kami nung nilagnat, dali na po namin ka ako sa ospital. Mamang ikaw nang bahala, no? Sige po, sige po. Ayan po, ayan po si Kojak. Jack. Opo, opo. Ah, Ama, Diyos ko, baka kung ano naman yan. Ako'y nililinervyos kasi ito lagi pag Hindi. pumunta ako hospital. Na-trauma na kasi ito sa hospital. Sa akin. Oo. Sige, paano? Ikaw nang bahala. Opo. Sige, Opo, sige po, Tita. ako na bahala. Opo. Thank you po, Tita. Ingat po kayo. Balitaan mo na lang kami na. Sige po, thank you po, Tita. Ingat po kayo. Bye-bye po. Love you, Tita. Bye-bye po. Bye-bye. Love you. Opo. Sir, pakidala sa bar. Oh, baka mamaya yung magpagaling sa'yo eh. Hindi, inaano ko lang. Nakangiti ang dimo ko. Akin na naman. Parang gumaling. Nakarinig lang ng bar. Kaya ka nilalagnan. Parang gumaling ang mo. Okay, so check na ngayon yung check yung ihi ni Kojak, dugo, lahat. Pero di alam ni Kojak, pupunta rin sila Tita, mama ni Kojak, kasi nag-aalala din. Kasi syempre iba yung aruganong magulang. Yan. Kaya ako, sobrang naano rin ako, nalungkot din ako para kay Kojak. Kasi gustong gusto ko na po siya talaga dalhin una pa lang sa ospital. Kaso mismong siya ayaw po niya. Kasi sabi naman niya, hindi kuya, gagaling ako. Kaso ilang beses na rin. So, ayun, habang pinapaano nga siya, sinecheck na siya kung ano yung problema sa kanya. Lumabas nga ulit ako sa mismong emergency room. Sabi ko, makakao kayo. Meron kayo ka kung may nararamdaman pa kayo. Para at least ka ako habang nandito tayo, masusolusyonan natin yung kung ano yung nararamdaman na mali. Ngayon, nagulat ako. Akala ko po, nagbibiro si Kalo. Biglang may sinabi po sa akin si Kalo. Which is, eto na yung sinasabi ko kanina, na kaya sila na ospital dalawa. At eto po yung sinabi ni Kalo. At eto yung nangyari. Kayo, wala ba kayo ibang nararamdaman? Kayo. Ha? Ano? Ano? Sabay na ako. Ha? Ipapacheck up. Bakit? Tangin naman ba? Ginagi ang joke mo. Dito. Masakit yan sa kaya. Kaya na tayo sa akin. Okay na sumasakit daw dibdib ni Kalo. Pero yun nga, di bali nang pa-check natin yung mga nararamdaman kahit konti. Basta safe. Boy, kanina na-interview si Kalo, hindi pala nagsasabi. Sabi nga ng nurse, kung rate 1 to 10, 5 na kaya mong i-handle, 10 pinakamasakit. Ilan yung chest pain? Sagot ni Kalo, 8 or 9. Tapos kapag daw gumigising siya, kapag umaano, masakit na masakit daw. Kaya punta ka muna boy doon, tsaka muna. Yan. Ngayon, habang nasa emergency room silang dalawa, kinontak ko na rin yung magulang ni Kojak. Kasi di ba, tinawagan ko, pininform ko, kinontak ko na rin na
baka pwedeng makapunta sila tita, ganyan. And gusto rin naman nila tita kasi kinakabahan din. Siyempre, nanay po ni Kojak, yung pamilya po ni Kojak. And sabi ko nga po, iba kasi ang aruga ng magulang. Kaya, ayun, nung dumating na po si tita, ito na po yung nangyari. Kita yung kay Kojak, nag-ano po, nag-tinest po yung kay Kojak para ang sabi, either, pero di pa po sure, baka dumamay ang dengue. Pero di pa po sure kasi tinest po yung dugo ni Kojak saka yung patinig po pala si Kalo, sumasakit din po yung liver kaya sinabay ko na po. Kaya po ngayon, check niyo po si dito po kayo. Dito lang po siya. Ito na yung mama ni Kalo. Tita. Hospital si Kalo. Hindi, pero ano tita, okay naman, normal naman lahat. Kanina kasi nandito kami, sabi ko baka kako kayo, meron kayo nararamdaman, may nararamdaman pala si Kalo. Pina-hospital ko na rin tita, sumasakit na yung dibdib. Oo, ganun tita. Eh at least tita, sure na sure tayo. Kaysa naman mamaya Matagal na sinasabi. Opo. Ganun tita. May sinabi po tita yung doktor parang ano siya, post-contritis, parang ganun. Yung mild lang na ano, yung ngawit, mga ganyan nga. Yung mga, kasi pambira daw yun sa age niya. Kumbaga kung sumasakit yung dibdib niya, kaya tinanong kagad doktor ko sa nag-exercise siya madalas. Diba, tita, nagaganon pa si Kaloy, nagbubuhat ng ganun. Tama nung gitna. So baka ganun lang naman daw tita. Pero at least tita, sure. Pero inintay pa po tita yung resulta ng dugo, x-ray, saka ihe. Nasaan ba nasaan si Kalo? Nakakumpay? Hindi tita, nasa emergency ano lang, sa ER lang. Tita, sinabi ko lang tita, balitaan kita mamaya tita. Sige, salamat. Na ano na natin, sabi na natin sa mga magulang. Ikaw, wala ba masakit sa'yo? Wala. Halika na. Para sure lang. Halika na. Buhay na buhay ako. Di ba matapang ka sa crayom? Halika na. Ala. 10,000. Ayoko. 20,000. Kahit bigyan mo ako sa dali po, daw ako. 1 million. Ayoko. Papakaduwag na to. Nag-medical niya kami, gano'n medical kami. Ang may hawak sa akin, prop ko. Ayun, hindi ako pigilan. Ano talaga? Takot sa karayom. Bakit ba yun? Oo, yun. Hawak siya ng prop. Oh my goodness! Apay! Puta rages! Lord! Wow! Wow! Halos negative naman lahat yung sa kanila. Pero yung kay Kojak, basta kapag 3 to 4 days na sa internist na dadala sa mga specialist. Kailangan mo natin this money paper only if you will be healthy. Okay. So, discharge na. Okay na. Nakakalakad na ulit si Kojak. Andiyan nanay eh. Magaling. Iba ang karuga eh. Ano? Yaka. Ngayon, bibili tayo ng gamot nila. Tita, paano tita? Tita, pahinga na po kayo. Opo. Tita, babay po. So, ayan, ang findings kay Kojak is normal lahat. So, baka sa virus lang. Halimbawa, kung may kunyari sa school nila, ay viral pala. So, kunyari sa school nila, may lagnat. Baka mamaya nahawa lang siya doon. Sensitive si Kojak about doon. Si Kalo naman, baka muscle, strain. Muscle strain lang. Yung sinasabi ko nga, baka doon mamaya kapag yun sa pagtulog o may masyado mataas yung unan o kaya sa mga mabibigat na yan, pag nagbubuhat. Pero ang kagandahan nga doon, hindi sa pagiging OA. Kanyari, yan, yung kay Kojak na yun, alam beses kasi nalagnat. Baka mamaya kasi, isa pa yun boy, kaya pinagbabitamins ka. Baka, hindi ko alam yung mga termino, pero makulang sa sustansya yung katawan mo. Saan. So at least, naagapan natin. Alam natin na hindi siya worst. At yun,
thanks God dahil yan, napanood niyo lahat na hindi ganong kalala nangyari kay Kojak at saka kay Kalo. Yung kay Kalo, baka muscle strain lang, baka dahil daw sa pagtulog nga, at dahil nagbubuhat-buhat din si Kalo, baka mamaya, kaya ganon. And lahat ECG niya, normal, dugo, and saka IE, lahat normal po sa kanya. X-ray, normal din. And nakakatuwa dahil pati si Kojak good din kasi akala namin si Kojak may UTI nga siya or baka mamaya sabi pa nga ng doktor baka daw sa baga. Nakakatuwa dahil ang ECG niya, X-ray, mismong ihe is normal lahat. Baka daw nakuha nga lang yun viral, ibig sabihin parang baka daw baka sa school, baka may lagnat, baka mahina yung resistensya. Kaya ngayon gusto ko lang po sabihin sa inyo mga ma'am and sir na hindi pagiging OA yung may naramdaman kayo, ipapacheck nyo sa doktor. Mas maganda, may naramdaman kayo, eksperto yung magsasabi sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. At saka syempre, meron tayong peace of mind na, okay, normal pala ako sa ganito. So, ang kagandahan po ngayon si Kojak at si Kalo, okay na. Bababa na po yung natin Kojak, okay na po si Kojak. Si Kalo po, okay na rin po si Kalo. Mas nakahinga po sila ng maluwag dahil si Kojak, ang iniisip nga niya, medyo malala yung nangyayari sa kanya. At si Kalo din, pinacheck pa po namin yung kay Kalo sa may kung heart attack. Para syempre makasigurado tayo. Sabi ko nga, what is money, paper only if you will be healthy. Sabi ko nga ganyan. And normal din po si Kalo. So, yun po, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ang lesson po sa amin dito is priority po natin yung kalusugan namin. Kaya po ngayon is, sabi ko kay Mama, nagsorry din ako kasi si Mama, lagi kami pinagtitake niya ng vitamins, pero hindi namin natitake. Ngayon, ang ginawa ni Mama is binigyan na kami ng tigi-tigisang parang capsule dito na may Monday, Tuesday hanggang Sunday. Naiinumin namin yung mismong medicine namin yun or yung vitamins, ganyan, para syempre makatulong sa amin. Kasi kami, aminado rin po kami, hindi kami ganun. Lalo na po ako, hindi po ganun nakapag-exercise. Kaya yun, health is wealth po talaga mga mama and sir. And ito po na natutunan ko po ito sa tatay ko na once na may maramdaman kang mali o kahit wala ka pang nararamdaman kay Papa to tsaka kay Sir Doms, magpa-check up ka. Always check up. Hindi yung kapag may naramdaman ka, doon ka lang magpapadala sa doktor. Kaya ngayon, i-work out namin na i-priority yung mga health namin. And kayo din po, gusto ko po sabihin sa inyo na meron po tayong obligasyon sa katawan natin. Huwag po natin pabayaan yung katawan natin dahil yan po ang magbabangon sa atin sa araw-araw. Kaya yun ulit mga ma'am and sir, mag-ingat po tayo parate. Kahit mga maliliit na bagay, huwag na nating hintayin lumaki pa. Solusyonan na po natin hanggang maliit po yan. And lagi po natin tandaan na health is wealth. Kaya mga ma'am and sir, maraming salamat po sa inyo. And patuloy pa rin po natin pag-pray si Kojak at saka si Kalo for fast recovery. And lahat na rin po kaming lahat. Pag-pray po natin lahat, bawat isa yung mga health natin. Maraming salamat po mga ma'am and sir. And God bless you po. Mahal na mahal po namin kayo. At bukas po, magtatawanan na po ulit tayo. Kamusta ka? Ha? Okay naman. Ha? Okay naman. Okay. Para pag umaling ka. Mag-ano ka? Mag-relax ka. Kasya. Ikaw. Pag umaling ka, mag-relax ka. Okay na ako. Ano? Okay na to. Meron ka mang turok. Ay! Ano? Ba't nakataya na sa'yo mo? Tanong ko sa amin na to? Sa'yo nga yan, bakit? Pa-check up ulit tayo bukas.